siya nakita inang nalipay kog dako kay naa ka. Amen. So manindog ta? Isay mga malipayon karon musulti kusog nga hallelujah! Amen. Ingon gani diya sa Salmo no 100 verse 4 ingon diha nga enter his gates with thanksgiving. Abay verse? Nakita ba ang verse? Okay. O, katong Bisaya nga verse para, kuan, intense. Ayun. Mga Salmo 100, sige. Basahon na to, 1, 2, 3, go. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto, no? Pasalamati ug dayga siya. Amen. Hallelujah! Ready na ba ta mo daig diha sa atong buhi nga Dios? Buhi atong Ginoo, kaya buhi puta nga magdaig, magsimba kaniya. Amen! Woo! Hallelujah! We bless your name. We thank you, Lord. Salamat kami kanimo Ginoong Jesucristo pagkamaayo mo ianhi kaning kalibutan aron kami may kaluwasan angayan ka nga masinunggan. Amen. Dili gyud kapayran kaayo mo, dili mahitungan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos labing gamhanan, kabaw ka sa tanan, angayan kang pasalamatan. Sa imong trono umahimaya ka umahimaya ka umahimaya ka sa pagsimba. Hallelujah! Mahimaya ka, O Diyos! Magpasalamat. Come on, church! Pagkamaayo mo ianhi kaning kalibutan aron kami may kaluwasan angayan ka nga masinunggan. Hallelujah! Dili gyud kapayran ang kaayo mo, dili mahitungan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos labing gamhanan, labaw ka sa tanan, angayan kang pasalamatan. Kawata ang among mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insenso. Pagkailabadiha sa imong trono umahimaya ka dawata o Diyos dawata ang among mga pagdaig ingon sa mahumot nga insenso. Pakailabadiha sa imong trono umahimaya ka sa pagsimba.
Gawas nun may sa pagdaig, sa pagsimba diha kanimo, O Dios. Tungod sa imong kaayo, Lord. So, tungod sa kaluwasan nga mo ang nasinatian, O God. Today, Lord, among gibalik tanang dugong himaya diha lamang kanimo. Wala na ilaing Dios nga among ituboy, among itaas karong kabuntagon, O God, karong adlaw kundi ikaw lamang, Jesus. Papasalamaton namong kasing-kasing sugod pa kagahapon, Lord. Kung sa katong time nga mo kang nadawat, O God. Thank you so much, Lord. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself in fair humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. Yeah, yes, Jesus. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, Lord. I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, Lord, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost, that you came to seek and save the lost. Thank you, Lord. Lord, we continue to praise you. Salamat, Ginoo, sa imong dugo na nagbago sa amin. Thank you, Ginoo, that you're always there for us. We are here with thankful hearts. We worship you. I was a wretch. I remember who I was.
So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne, so build it here inside. So there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul, and the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood of love. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Amen. You took my place
Lambot ha. Panginoon, salamat sa iyong dugo. Salamat, Lord Jesus, at binigay mo ang iyong buhay para sa aming lahat. Mula sa kadiliman, ngayon po ay nandyan kami sa kahayag, sa presensya. We became your children, Lord, and we worship you because you are our God and we are your children. Father, salamat, Lord, sa iyong mga dugo na that you shed at the cross for our sake. Because you love us, Lord, you save us from our sins, from death, and you give us, Lord, a new beginning. Today, we are rejoicing, Lord, because we are saved. We are part of your kingdom. And we have that glorious eternal life with us, Father. Lord God, we thank you that while you have not yet returned and we are waiting for that, gagawin po namin ang iyong command to invite more people. God, we are your instrument, Lord. Father, thank you for the successful inauguration kahapon. Salamat po sa lahat na nag-sacrifice, nagbigay, masayang nagbigay, nag-share ng kanilang mga provision, Father. Salamat, Lord, sa tumulong, even sa paglinis, Lord, after the event. Lord, we love you and we love each other. Thank you, Lord, that you made us a family. Salamat, O God. Salamat, Lord, sa lahat na ginawa mo kahapon, Father. And this morning, Lord, once again, we thank you for what you are going to do in our midst today. Salamat, Lord. We intercede for our city. We intercede, Lord, for our country and all the officials of the land, O God. Father, bless everyone present here today. Bless them, O Lord, ang mga pamilya, ang mga relationship sa pamilya, ang doon ay mga balatian, O God. We pray for healing, Lord, in Jesus' name. If you can heal noon, you can heal today, Father, because you are the same yesterday and forever. Father, we pray for your mercy and for your grace, for healing, Lord. And also, Lord, we pray for provision. Lord, favor from you sa mga sa mga promotion, sa mga negosyo, sa mga trabaho, Lord, sa imong mga anak. Father, everything today, among ibalik ang tanan nga pagpasalamat, Lord, sa imong tiilan, O God. In Jesus' name, amen. Amen. Can we give God a big clap? Amen. Good morning sa tanan. So, Cebuano service, pero pasaylo ako kung doon ay in English. Okay. So, welcome sa atong tanan, mayong buntag, o welcome po sa atong mga first-timer. Kung karon lang ka naka-join sa atong service, can you raise your hand, kaway-kaway, so ma-recognize tamo mo? Dere sa baba, kinsay mga new friends dere, ana lang, itaas lang kamay. O wala ko yung nakita, ikapoy siguro gahapon. Ay, sorry. Layo ra akong pangtanaw, naglampas ba? Welcome. Sorry. Dahil sa taas. Okay. Wala sa taas, ba? Nabay mga kamot? Okay. So, I know most of you, nag-invite mo mga amigo ninyo nga kahapon, no? O siguro po gikapoy po ang kadaghanan. Pero glory to God, daghan man gihapon ta. Amen? So I'll be preaching this morning, si Pastor Julnes this afternoon, and mamayang gabi. Okay? So once again, salamat sa lahat na dumalo kahapon. A very successful inauguration and Thanksgiving. Amen. At nakita natin na hindi tayo kasya. A good problem, di ba? Sige lang, magawa niya ng paraan. Okay. Next is, again, cell phones, no? Para hindi kayo ma-disturb. No? We request everyone, pwede silent mode or huwag munang ilabas ang mga cellphone. Mag-focus tayo kay Lord. Kasi importante na
bigyan natin ng kanang importance, no? Or respect ang word ni Lord. Amen? So, last Sunday, ang word natin is a real encounter with Jesus. Sino ang you believe na talagang meron ka ng relationship kay Lord Jesus Christ? Totoo ang iyong encounter with the Lord Jesus Christ. Amen? Can you raise your hand? Palakpakan natin si Lord. Paano ba mag-raise ng hand at saka magpalakpak? Joke. Yeah. Amen. That's very important. Importante kayo na siya. No? Antod, kanang real encounter, authentic good nga relationship kay Lord. No, mao gina ang atong gusto mahitabo sa atong mga kinabuhi nga dili lang gyud ta ana sa simbahan dahil mo uli nga murag wala lang, di ba? Gusto nato nga tinuray gyud real gyud ang atong relationship kay Lord. Amen. This is Thanksgiving month, November, so we will have another story about Jesus, about the 10 lepers, and mag-focus ta sa leper nga grateful or thankful. So the title of the word today is Year of Building Up Jesus and One Grateful Heart. Oy, one grateful man ang ako diha heart. Okay ra na. Okay. So Year of Building Up Jesus and One Grateful Man. Sa Bisaya, si Jesus ug ang anak nga mapasalamaton. Amen. Kinsa sa inyo kung tanaw nimo ang imong kinabuhi, makonsider gyud nimo sa tinuoray lang nga usa ka do na kay kasing-kasing nga mapasalamaton. No? Kinsa sa inyo you believe that nga more of thankful gyud ang imong kinabuhi. Mapasalamaton gyud ka sa Ginoo. Amen? Amen. Og dili ta kanang kung dunay mga problema, grumpy dayon, imo-ingon dayon ta nga kanang nganong inana man ka Lord. Manluod dayon ta sa Ginoo, no? If you evaluate your life, are you more of a thankful person or a grumpy person? No? Amen? So, unsa ang mga butang o hitabo na imong gipasalamatan sa Ginoo? Can you balikan tong gamay pa ka, nag-high school ka, nag-college ka, nagtrabaho ka, no? Until today, if you review your life, no, unsa ang mga butang o hitabo nga imo yung gipasalamatan sa Ginoo? Naa ba? Amen. Daghan, di ba? Daghan kayo gihimo ang Ginoo sa atong kinabuhi. What you are today is because kung unsa ang gihimo ni Lord sa imong kinabuhi. Maybe difficult ang imong pagkabatanon, pero today you are still here, no? Successful si Lord. God is teaching us lessons in life og nagabag-o ta. Amen. Amen. So ang atong tun-an karon kaning Lucas 17:11 to 19. Basahon nato siya sa kay tawag ana kanang puli-puli. Responsive mga karaang Christian, kabalo gyud ana. Traditional man nga style, di ba? Responsive reading. So giayon ni Jesus ang napulo kas sanglahon. Okay? Ako ang mubasa sa 11, then kamo sa 12, then 13, so on and so forth. So 11. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan or border sa Samaria o Galilea. Og nanginggit, Jesus, magtutudlo, kaluy in taon kami. Ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik nga nagdaig sa Dios
sa kusog nga tingog. 16. Unya mingon si Jesus, dili ba napulo man katawo ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Og miingon kaniya si Jesus, tindog og lakaw ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Amen. Amen. Palakpakan nato si Lord sa iyang word. Okay. Aning panahon na sa ministry ni Jesus, nanata sa 3rd year sa iyang ministry. So hapit na siya ilansang dito sa cross. No, mao ni ang panahon. Si Jesus gikan sa Galilee, mupadulong siya sa Jerusalem. No, og hibaluta nga ang iyang ministry daghan kayo healing, miracle nga gihimo si Jesus, og ang iyang mga preaching, no, preaching like one who has authority. Lahi siya mag-preach nga doon na siya sarili nga authority og dili siya pareho sa ordinaryo nga mga pari during that time. Amen. So karon padulong si Jesus, kauban niya yung mga disciples padulong sa Jerusalem. Og dito sa Jerusalem, dito na siya ilansang og mamatay, di ba? Para unsa nga purpose? Para kanino? Para sa imuha og kanako kay iyatang gipakamatyan sa cross para tamaluwas. Amen. You know that story. Pero si Jesus from Galilee, hingagi na pud siya og kanang sa Samaria. No, ingon diri sa verse, border of Galilee and Samaria. Okay? Ma-remember ninyo, kanina Samaria, mao nitong naay Samaritan woman, si Jesus at that time, from Jerusalem, hingagi po siya sa Samaria, kauban sa mga disciples, para ma-share niya nga siya gyud sa Samaritan woman, nga siya ang Bisaya. Unya, pagkahuman silang istorya, kato nga babae, nag-share sa tibuok balangay og daghan mito kay Jesus. Og karon himbalik na po si Jesus this time from Galilee back to Jerusalem. So ngano man kaha nga hingagi man pag-usab si Jesus. Gusto ka niya nga muagi sa Samaria kay doon na po siya himuon para mapaluap tong mensahe sa Samaritan woman. We don't know, the Bible does not mention that, but it's possible. Di ba? Nga pinaagi aning 10 lepers nga nangaayo, nga naa sa Samaria, pwede nga wala nakakasulat sa Bible, pwede nga wala ni nakasulat sa Bible ha, pero pwede nga tungod aning pulo ka lepers nga giayo ni Jesus. Pagbalik nila sa Samaria, pwede siyempre ma-amaze ang ilang pamilya, di ba? O ilang i-mention na po si Jesus, then it's a follow-up nga si Jesus gyud ay ang Messiah. Di ba? O wala na sa Bible, pero that's my revelation nga gihatag ni Lord sa akong kasing-kasing. Amen. So, we are introduced today sa 10 lepers. Mao ni ang primero nga mga characters ani nga encounter. Jesus and the 10 lepers. So, the desperate 10 lepers. So ato lang balikan sa verse 12, ingon diha, samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay o barangay, di ba? Gisugat siya og napulo ka sanglahon. No, do na may Bisaya nga sanglahon, sangla. Diri kay sanlahon. So pareho ra ang mga translation, no? Nagpaantaw sila, nagpakita sila, they show themselves og hingsinggit. Jesus, magtutudlo, kaloy in town kami. Can you imagine the scenario? Kanina nahitabo sa border sa Galilee o sa Samaria. Okay? O hibalota nga kung border gani, usually wala na daghang tao. O naa dito kini nga mga lepers na standby. No? Lepers, kaluoy kayo ang ilang kondisyon, di ba? Nakakita na mo mga beggar, nga luoy kaayo. Gusto ka mohatag pero bawal?
Di ba sa street, sa dalan, sa mga street corners, doon ay balaod na nga bawal. Loy kayo, desperate. Okay? Karong nga panahon na sa atong time, kanang dunay leprosy, kanang leprosy di ay gikos na sa usa ka bakterya o sa atong time, curable na. Pwede na sa ayohon og antibiotics, kay na may antibiotics. Sa panahon ni Jesus, wala pa. But leprosy is still present. May leprosy pa rin, pa rin ngayon. No? Naapaghapon ng leprosy sa mga countries like Philippines, India, South America, and Africa. Unsay commonality ani nga mga country? Daghan og pobre. Nanay tambal, wala maalagaan sa gobyerno nga matambalan tanan. But available na ang cure during at this time, at this present time. Pero sa panahon sa Bible, walay cure. No? Ang lepers sa una, kanang luoy kayo kung doon na kay leprosy. Kaya wala may tambal. O ang ilang mindset, nga walay kaayuhan ang leprosy. In fact, sa panahon pa lang kay Moses, from Jesus, pila na katuig, 1,500 years, sa panahon pa lang ni Moses, gimensyon na diha ang leprosy. So, dugay yun siya nga problema. No? Contagious, terrible, o ugly kayo nga sakit. O ang mga dunay leprosy, cast away. Palayo sila sa katilingban. Isiklod sila. O dili sila pwede nga makipag-mingle sa mga katauhan. Okay? Kay makatakod sila. So ang pamilya, kung doon na kay leprosy, imong pamilya, imagine this, nga imong mga anak, dili nakaduol sa imo. Labaw na imong asawa. Or imong bana. No? Dili na mo pwede mag-uban. Ipalayo ang isa para dili matakdan. Diba? And imagine ang mga bata, kung biyaan sa ilang papa o mama kay doon na leprosy. Kana lang mo adto ganig magtrabaho sa abroad o mo sakay sa barko sa mga seaman, no? Grabe ang hilakay ana labi nagnanay mga anak nga toddler. No, sakit kay na sa dughan. 'Di ba? Inana ang kondisyon sa mga dunay leprosy. Socially, kung doon na kay negosyo, wa na, di nakakanegosyo. Biyaan mo imong business. Ihatag nimo sa ubang tao. Or ang imong mga kauban, amigo sa trabahante, dili na mo pwede magbulag sa maayong kabubuton. Kaya doon na sakit, di ba? So separated from everything you have, no one can help you. Okay? Imagine na lang. I-compare na to sa naitabo na sa ato, bago lang katong nag-COVID. Di ba? Napansin ninyo sa COVID time? Most of the casualties sa COVID because of seclusion or isolation. Di ba? Because they are isolated. Sa mga hospital, isolated. Walay labuan. Ikaw lang. Itali pag yun mo mga kamot. Para dili mo ibtontong imong mga aparatos. Itali pag yun mo mga kamot. Mura kag, walay laing tao. Unya ang mga nurse, mga doktor, hadlok po sa imong matakdan sila. Isolation. Di ba? Doon ay mga gibutang sa mga eskwelahan, mga ambak sa koral. No? So isolation was the major cause of death during COVID. So anak po ang mga leprosy. They are isolated. Nagpuyo sila sa mga kuweba, mga deserted places. In this story, ingon gani, border of Galilee and Samaria. Kay sa border, way tao. Layo sa syudad. Di ba? Uninhabited. Unya, kung muagi gani ang daghang tao, kinahanglan sila musyagit. No? Musyagit sila nga, lepers, unclean. No? Isyagit nila na pala iwar ng mga tao nga dili mo dool sa ilaha o dili matakdan. Outcast yun sila. Can you imagine their situation? Mao na ang 10 lepers. So, leprosy pictures the sinful state of us all. Spiritually speaking, ingon ana ang tawo, kitang tanan.
mura tag mga dunay leprosy atubangan sa Ginoo tungod sa atong mga sala. Di ba? May nga leprosy, hugaw, luod, pangit. Spiritually, inana ta. Hugaw, luod, pangit, atubangan sa mga mata sa Ginoo tungod kay siya holy o kita makasasala man. Amen? So, kung ingon ana, unsa kaha, nga i-require po ta nga isyagit bitaw sa ubang tao kung unsa ang mga nakatago na tong sala. Moing ka nga, palayo mo sa ako kay ako adik. Anak po tawa, pareho sa mga lepers. Or palayo mo sa ako kay ako rapist ba ako. Mga gwapa, palayo. Katong dili gwapa, okay ra, joke lang. Mga molester, no? Isagit pa. Ilayo ninyo inyong cellphone kay kawatan biya ko. Ulawa, no? Palayo mga gwapo. Kay bakla biya ko. Disgrasya mo sa akwaw niya. No? Palayo mga friends. Kay tikalon biya ko. Grabe akong tikal. Hanginon kayo ko. Taas ko og pride. Dali ko masuko. No? Di ba kaulaw kung atong isyagit ang atong mga dili maayo nga batasan? Ang atong mga sala nga nakatago, di ba? Usahay, mo presenta, gwapo man ta kay bagong sidina, gwapa, gwapo, di ba? Pero doon na tayo mga sala nga nakatago nga kita lang kabalo. Imagine kung ingon na ta kinahanglan natong isyagit sa ubang tao para dili sila matakdan sa toa. Amen? Ang mga sanglahon, kinahanglan nila isyagit, isinggit, i-announce ang ilang sakit. Unsa ka kung kinahanglan po natong isyagit ang atong mga sala publicly para dili matakdan ng uban. So, spiritually, leprosy is a picture of our sinfulness. Amen? Dirty, makatakod, og adli, pangit nga kondisyon. Imagine ang mga lepers sa ilang community kung sila lang mag-uban. No? Sa kuweba man na sila or asa sila nga lugar nagatapok-tapok, so they build a community. Unsa ka ang ilang ginaistoryahan? Siguro mingon sila nga kanang imong ilong hapit na mahulog ba? Di ba? Or kanang imong tudlo hapit na mahulog. Siguro ay ng mga dialogue. Siguro, ikaw ang una mamatay sa toa. Kay, ingon na ang ilang istorya, di ba? Kay mas grabe na imong leprosy. No? Or may ka nga, mag-joke sila, ayaw hugas ng plato o mga kutsara, ha? Kaya basig matakdan ko sa imo. Di ba? They are desperate. Maybe they can also make jokes, I don't know, among themselves. Di ba? Kanamang hapit, puslan man nga, hapit na punta, kanang wala na kay mga loved ones diri, sila na lang po ang they love each other, di ba? They can joke themselves together. Amen. And then secondly, kaning 10 lepers nadungog nila si Jesus. They heard about Jesus and what Jesus can do. Unsa ka powerful na nga truth, di ba? Daghan tag problema. No, nakadungog lang ta about Jesus, then we believe what Jesus can do. Mo na naitabo sa 10 lepers. Nakadungog sila kay Jesus. And they believe. Nadungog nila tong istorya, katong isa ka leper, di ba? Atong padulong sila sa Jerusalem, doon na isa ka leper dito, nga giayo ni Jesus. Maybe they heard that story, nadungga nila na nga istorya. Uy, giayo tong isa ka kitongin bang Bisaya na. Katong doon ay kitong. So, nadungog nila na. So, they claim nga pwede po sila ayuhon ni Lord. Amen? Og sa verse 13, og naninggit, Jesus, magtutudlo, no? Kaloy in town kami. No? Kaloy in town kami. A shout of desperation, nagpakaluoy gyud sila. Na-desperate ka na ba? Can you review your life katong panahon nga desperate ka on something? Naghila ka, nagampok ka, desperate ka, murag walay solusyon ang imong problema. Kinsay naka-experience ng inana, no? Katong mga lepers, they were desperate. Kaya ang leprosy sa una, wala man ito'y kaayuhan.
Kung kalunta doon ay leprosy, di kahit hadlok anak kay doon na may antibiotic, di ba? But during the time for centuries, it is considered sickness nga terminal. Terminal, padulong yun na sa kabaong. Okay? Terminal gito siya. So they were desperate. When we are desperate, ito ang truth. Do you have faith to what Jesus can do for you? Doon na ba kay pagtuo? Kung doon na kay problema, doon na ba tayo pagtuo? Kung unsa ang mahimo ni Lord para sa imuha? Amen? Or makalimot ka nga, kauban nimo si Lord, nga siya ay mong Diyos, nga kaya niya himuon ang tanan, nga walay imposible sa iyaha. Kung doon na tayo problema, you review your life, do you have faith? Makita ba ang imong pagtuo? O pagtuo kung unsa ang mahimo ni Lord, ni Jesus sa imong kinabuhi? Verse 14, nakita nila si Jesus, o giingnan sila, lakaw, o pahiling, pa-check up kamo sa mga pari. No? Nakitaan sila ni Jesus, o giingnan lang sila nga, go, pa-check up mo sa mga pari, pahiling kamo sa mga pare, laglong kay mga Bisaya. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayos sila. Amen? Nakitaan sila ni Jesus, o giingnan lang sila nga ato mo sa mga pare, pa-check up mo dito. O nangaayos sila. Wala man to nakita ni Jesus nga nangaayos sila, pero hibalo si Jesus nga maayos sila. Di ba? Amen. So, si Jesus, gitanaw sila. Wala ang mga tao, kung doon ay leper, wala nila ginatanaw ang mga leper. No? Mahadlok sila mo tanaw sa mga lepers. Kay hugawan sila, number 1. Ikaduha, basig matakdan sila. Kana lang sa ato gani, kung doon ay sore eyes, dili gyud ta mo tanaw sa mata. Kay basig mo transfer ang sore eyes sa ato ang mata. Di ba? Maupo to mga lepers, sore eyes pa lang gani, di nata mo tanaw. Murag na ay sore eyes gani, anta, na kay sore eyes, ana, di ka mo tanaw, kay basig matakdan ka. Ang mga lepers, wala ginatanaw sa mga tao. But si Jesus, gitanaw sila ni Jesus. Nakitaan sila. Okay? Gitanaw niya ang mga lepers, wala siya mahadlok, wala siya gihugawan. Okay? Si Jesus wala lang himlabay. Mitubag si Jesus sa ilang pagsinggit o naluoy si Jesus. Siguro ikaw ni, no? Or kita ni. Once in our life, wala may usahay mo rang feeling na to, wala may mupansin sa tua. Wala may ga-like sa atong gipost sa Facebook. Wala man gyud ko'y siguro tinuod nga amigo, no? Wala may ga-like sa akong gipost, di man sila ganahan sa kuha. Amen? Okay? Ang tinuod, ganahan si Lord sa imuha. Love ka ni Lord. Nakita ni Lord ang imong kasing-kasing. And Jesus cares. Sa ana nga sitwasyon, kondisyon nimo sa imong kaugalingon. Nga feeling nimo walay nag-love, love ka ni Lord. Amen? O kita diri sa church, no, we want to help you feel love. No, nga isa ta ka pamilya, isa ta ka community. Amen? Dili ta perfect. No, when we love, dili kita perfect. Doon na tayo mahimo nga usahay. Dili kayo maayo, tanawon. Pero we are trying because we are commanded to love each other. Amen? Maybe, importante siya nga madungog natong tanan in this place that we are a church, we are a family, we are commanded to love one another. Amen. At be realistic, sometimes dili ta perfect, magkamali ang imong mga brother, mga LG, mga pastors, no? Pero love ka as a whole because we are a family. Amen. Third, our Lord is rich in mercy and compassion, especially for those who are desperate for Him. Si Lord, maluoy gyud siya sa mga dunay, mga desperate for Jesus. Iyag yung tagbuon ang atong mga pagsimba o pagpangita sa iyang kamatuoran
o pagpangita og comfort, iyag yun ang tubagon, sama sa iyang pagtubag, ani nga 10 lepers. Amen. Maluy-on ang atong Ginoo, o kabalo siya sa atong mga panginahanglan. Amen. Ingon niya, lakaw, o pahiling ka mo sa mga pari. Ang mga pari, atong panahon na, o mga pastor, dili lang pastor or pari, but doktor pagyud. Murag si Tora lang makapasaan nga requirement. Pastora o doktora. Pero doktor nga dili makaayo. Joke lang na yung isa na siya niyang hapon. Okay? So, ang mga pare o ang mga pare, sila ang mag-declare nga ayo na ka, pwede na ka mo balik sa iyong pamilya, wala na kay leprosy. Muna nga, ingon ni Jesus, lakaw adto sa mga pare, pa-check up dito. No, aron makita sa mga pare nga limpyo na sila o makabalik na sila sa ilang pamilya. Okay, the priest will inspect them whether they can go back to normal life or not yet if they still have leprosy. Okay? They believe, katong 10 lepers, nagtuog yun sila. So, pag-ingon nga, go to the priest, adto mo sa mga pare, hing obey yun sila, it's a step of faith. Di ba? Nagtuo sila, wala pa sila naayo, nagtuma na sila. So, Jesus asked them to act on His word before it became a reality. Amen? Sa wala pa nahitabo, doon na ba kayo na nga pagtuo? Amen? Doon na ba tayo na nga pagtuo nga wala paghihimo ni Lord? Wala pa nahitabo, nagtuo na ta. Diba, ang 10 lepers, wala pa man sila naayo, pero hingtuman na sila sa giingon ni Jesus. Adto sa mga pare, pa-check up dito. Nag-adto na sila, nag-obey na siya. Wala pa sila nangaayo. Along the way, naayo sila. Amen? Glory to God as a church. No? We acted before it happened. Like when we started, Simone gahapon, gamay lang atong kwarta, gisugdan natog build kani atong facility og nahuman gyud at 35 million. When we started, murag narata sa mga 7 million available money. Pero nahuman gyud siya at 35 million, nagbayad pa gyud ta sa the word nga mahal pod ang atong rent dito. Amen. Gi-provide gyud ni Lord. So we have faith as a church, diba, to build a church facility with unlimited funds. Og salamat, of course, sa inyong tanan. Apil gyud tang tanan. Amen. Nag-sacrifice gyud ta. Palakpakan nato sa Lord. Amen. We have faith as a church. Proven siya with this church facility. And we also have faith as a church to keep growing. Diba? To keep growing. Bisag daghan na ta. Because it is not about the number. Sa Gaisano pa lang ta, murag naka 5,000 na ta dito, pero we still winning souls and making disciples. Nag-pandemic, nababa ta. No? Siguro mga 1,500 to 2,000 ta karong panahon na. Pero we still keep doing it because it is not about the number. There are still many who are lost and are not saved. And the church's job is to win souls and make disciples. It is not just to enjoy among ourselves. It is not just to fellowship with one another, but to conquer our city for Jesus. Amen? Amen. So, do you trust the Lord even before you experience what you are praying for? Kana nga attitude ang gusto makita ni Lord. Do you trust the Lord sa iyang mga promises bisag wala pa sinahitabo? Unsa may imong ginapag-pray, padayon og pag-pray, ayaw kawad-an og paglaom. Padayon, no? To pray and believe before they happen, sa wala pa mahitabo. How many promises are there in the Bible? 7,000. 7,000 divided by 365 days, that's 19 promises every day. Available to us, nga mga anak ni Lord. Example, 1 Peter 5:7. Ingon dia, itugyan ninyo diha kaniyang tanan ninyong mga kaguol o kabalaka. Kinsay dunay kaguol o kabalaka? Kitang tanan, di ba? Ingon dia sa verse, isalig sa Ginoo ang tanan natong kaguol o kabalaka. Kay siya nagabantay kanato. Amen?
O another one sa atong mga panginahanglan. Philippians 4:19. Og ang Dios magahatag sa tanan ninyong mga kinahanglanon. Kinsay dunay mga kinahanglanon? Apil ba ang bana diha? Oh. Or oyab, di ba? Daghantag mga kinahanglanon sa atong life, sa pamilya. Okay? Can you believe God's promises even before they become a reality in your life? Amen. Ang 10 lepers nag-obey, naglakaw sila. And then along the way, naayos sila. Giayos sila ni Jesus. Ang 10 desperado, first, recognize nila ang ilang need. Lepers sila, kinanglan sila o kinanglan maayos sila silang sakit. Ikaduha, gi-recognize nila nga si Jesus is someone nga powerful, nga makaayo sa sakit. Ikatatlo, nag-obey sila. Adto mo sa mga pari, naglakaw dayon sila padulong. But, ito ang diferensya. Ang 9 out of 10, wala nagpasalamat. So because dili sila mapasalamaton ang 9, naayos sila pero ang ilang heart, dili mapasalamaton, ni-miss out pa, na-miss nila ang isa pa ka-blessing nga available sa ilaa. Wala nila nadawat ang isa. Nga naman, kay ang pagkamapasalamaton, mao ang dalan nga mulihok ang Ginoo sa atong kinabuhi. Gratitude is a path to the presence and power of God in our lives. Ang pagkamapasalamaton, mao ang dalan nga mulihok ang Ginoo sa atong kinabuhi. Gratitude, no? Gaampo ta, pag nadawat nato, dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo. Amen. Kay mao na ang paagi or dalan nga mulihok ang presence ni Lord sa atong kinabuhi. Second point, the one grateful man. Mo-focus ta karon sa atong isa nga mapasalamaton. Okay? Verse 15, ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik nga nagdayeg sa Dios. Sa kusog nga tingog, mihapa siya sa tiila ni Jesus o nagpasalamat kaniya sa Mariahanon kadtong tawhana. First subpoint is gratitude was his response. Nagpasalamat dayon katong isa, no? Ikaw ba kung makadawat ka grasya, unsa ba ang imong first response? Wala ko gamin kanang usay anad man ta kay nga thank you, bro, automatic bitaw na sa tong words. Kanang yung mga pasalamaton nga gikan sa kasing-kasing, no? Mao ba na ang atong first response? Ang 9, pagka naayo sila unsa kay ilang gihimo, katong 9. Siguro nag-high five to sila. Yehey, ayo na ta. Ano ba? Tala, magato ta sa McDo, mag-celebrate. Or mag-party na ta. No, kay pili ta mo sayaw. Daghang gwapa dito. Daghang gwapo dito. Di ba, ana? Mag-celebrate. Kay naayo na. Pero ang isa, Samaritan pagyod, mao ang mapasalamaton. Ngano man kaha, ang mga Jews ba, because they are considered anaks, no? Anak sa Ginoo, murag entitled na sila. Siyempre, ayuhon jud ko kay jugod ko. Possible nga doon na sila ina nga attitude. Pero ang Samaritan, they feel nga dili sila deserving sa blessing. Unya giayo sila, so mapasalamaton jud sila. Di ba? Di ba kita usahay kung feeling nato murag entitled ta, dili kay ta thankful. Pero katong mga hibalo sila nga dili deserving, mauto sila ang mga thankful. How do you consider your life, yourself? Are you a thankful person? Or you tendency is to feel entitled? Napatay usahay, nasa atong heart nga, maura ni. Gagamay rani, oy. Nganong karon ra man ni gihatag? Di ba? Doon na ingon na ang heart ang tao. Okay? Feeling entitled. Pero ang Samaritan, he knows. The Samaritan, kabalo gyud siya nga dili siya deserving. And he was so thankful. Siya gyud ang mibalik. Katong siya, maybe they feel entitled. Dapat lang ming ayuhon kay wala mi sala. Nag-serve mi sa una, sa ato wala pa mi sakit. Ngano nagkasakit man mi? Karon pa nga nag-serve ko sa Ginoo, nganong inani man Lord?
di ba? Natay nana. Pero ang Samaritan, thankful. Dili siya entitled mentality. He was so thankful. Okay? So, we get grumpy and not grateful. We should be grateful, not grumpy. Okay? Yan. Example, wala pa ko, anong wala pa man ko'y sakyanan, Lord, hangtod karon. Siyempre, wala kay wa pa ka mo palit. Anong wala pa ka mo palit, kay wa pa kay kwarta. Anong wala man ko nakapasa Lord, anong wala man ko nadawat sa trabaho. Okay? Sometimes, mangluod ta sa Ginoo. What has God done in your life so far that you have been taken for granted? Unsa may mga butang, kung chikapon nimo imong kinabuhi, unsa may nahimo na ni Lord sa imuha, sa una hangtod karon, nga usahay makalimot lang ka, you are taking it for granted. Sama sa 9. Di ba? We have a tendency to take for granted the blessings that we have received from the Lord. When we focus on what we don't have, we take our blessings for granted. But when we focus on what we have, we will be much grateful to God. Amen. Di ba? Kung mag-focus ta sa mga butang nga wala pa naitabo, magiging dili ta thankful. We take our blessings for granted. Pero kung mag-focus ta sa mga blessings nga aton lang nadawat, ang atong heart magiging mapasalamaton or grateful. Amen. Again, this is another warning to all of us in these times of social media. Kaya ang social media, manggod, no? Daghantag makita sa atong mga amigo, sa atong mga kaubanan, unya atong makompare ang atong karon. Based sa makita nato sa Facebook. Ang tinuod lang, dili tanan nga makita niyo sa Facebook, inana na siya ka-happy, o inana na siya ka-sinso, o nalipay na siya kay nagminyo na siya. Ang uban na nagbasol nga nung nagminyo. Di ba? Amen. Bless ka, day. Wala pa. Karabang, maayo pa sila. May balay na sila, may sakyanan pa. Dako pa kayo siya balay. Grabe. Ako, hangtod karon nag-rent pag yun. Ngano man, Lord, mas bright manunta ko anak sa iya. Di ba? Siya na magbakasyon, ako magbakasyon ko sa Sama lang. Usahay sa SG Farm lang ko makaadto. Siya, abot na siya Siargao. Boracay, di ba? Nanood pag yun sila international surfing competition. Grabe. Sa Siargao, di ba? Bago lang. Siya yung kutsi gwapo. Ako si Kanhan. Iya SUV pag yun. Di ba? When we compare our lives to others, di man ta magiging bitter. Di ba? Be careful what we watch sa Facebook, sa mga social media, kay dili na tanan tinuod. Naganit ay amigo nga pastor, sige man siya pa-picture ng mga kutsi nga mga Lamborghini, gipostat niya sa Facebook. Kaingon sa mga tao iyahato. So giba siya sa uban. Hala, nangawat siguro na siya kwarta sa simbahan, bakay gwapong mga sakyanan. No? Be careful. Saya na itong silingan, nagpa-picture lang siya. Okay? So, ingon ni J.K. Chesterton, the critical thing in life is whether you take things for granted or you take them with gratitude. Amen. And the one Samaritan leper responded with gratitude. Mapasalamaton. And ang iyang pagpasalamat, immediate. Dayon-dayon. Okay, immediate siya nagpasalamat. Automatic, wala siya nag-delay. Verse 15, ang usa kanila, pagkakita nga naayo na siya, mibalik nga nagdaig sa Diyos, sa kusog nga tingog, mihapa siya sa tila ni Jesus, ug nagpasalamat kaniya sa Mariahanon katong tawhana. Unsa ang gihimo sa siyam? Maybe hinguli na sila sa ilang family, nag-celebrate na sila, nanghaon na sa restaurant, sa Grand Summit pagyud. Wata kabalo kung silang gihimo. But their top priority, wala sa pagpakita nga nagpasalamat sila kang Jesus. Di ba? Are you that person who will readily say thank you
and to praise God? No? Ana ba? No? Ana ba ang imong kasing-kasing? Nga dili yung ka makalimot sa pagpasalamat? No? Dili ta kanunay balang bagulbo lang o reklamo lang kay Lord kanunay, but papasalamaton ang atong kasing-kasing. Amen? Amen. Next is our pasalamat, turn to praise and worship. Kaning one, grateful person, iyang gi-worship si Lord. Ingon diha sa verse 15b, nibalik nga nagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog. No, kusog kay ang tingog. Sama sa kakusog iyang pagsiyagit, bitaw nga, Lord, maluoy ka sa amoa. Kusog kay ito ilang tingog. Kusog po ng iyang tingog pagbalik nga, Lord, ay ang pag-ingon nga, mibalik nga nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. So ang iyang pagdaig kusog pod. No? Kusog siya mohangyo, magpray, mohangyo sa Ginoo. Kusog pod siya magpasalamat. Amen. Dili nga kusog ta mohangyo mangayo kung ihatag wa na pasalamat. Nakakita ka ng mangayo, no? Tagaan nimo tabangan. Mutalikod lang dili man lang kabalo mo pasalamat, di ba? Kung unsa ta ka kusog magampo, mangayo sa Ginoo, maupod ka kusog dapat magpasalamat kung ihatag na ni Lord. Unsa ba ang imong ginasyagit, ang imong problema, o ang imong pagpasalamat sa Ginoo? Amen? Your praises. In your family, sa imong LG, sa imong mga disciples, unsa ang kanunay madungog gikan sa imoa? Pagpasalamat ba or pagbagulbol? Problema ba or kalipay ang imong ginashare? Amen? So this one grateful leper came back, shouting praises to Jesus. He fell face down at Jesus' feet. A posture of worship, simba. So and surrendered to Jesus. When a revelation of who Jesus really happens, we fall down in thanksgiving. Kung tinuod, no, ang atong encounter kay Jesus, no, na-realize nato kung saan gihimo ni Jesus sa atong mga kinabuhi, we fall down in worship and thanksgiving. Amen. Mapasalamat ba kita mga igsoon? Palakpakan nato si Lord. And the last, the miracle of a changed life. Verse 17. Unya, miingon si Jesus, dili ba, napulo man katao ang nangaayo, hain man ang siyam. Nganong kiniramang langyaw ang mibalik aron magpasalamat, ug miingon kaniya si Jesus, tindog ug lakaw, ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo. Wala man physically nakita ni Jesus nga naayo tong 10 or katong siyam. Pero hibalo siya nga naayo to siya kay balo man siya tanan, di ba? Omniscient man si Jesus. Pero ang isa mibalik. Ang siyam, ungrateful lepers, dili mapasalamaton, na-heal sila physically. Pero na-miss nila ang one more important or most important of all, wala nila ma-experience ang spiritual healing. Kaya dili man sila mapasalamaton. They experience physical healing, katong siyam, pero wala nila na-experience, katong isa lang ang naka-experience sa spiritual healing. Kaya mapasalamaton man siya. Di ba? Spiritual healing. How soon we forget the goodness of God. Jesus healed 10 lepers, but only one was truly saved. Diba? Okay, yeah. So, ingon ni Jesus, tindog ug lakaw ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo. Only one received spiritual healing. Ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo. Naayo mo to silang tanan 10. Pero katong isa lang niya mibalik nga mapasalamaton, mo'y giingnan nga ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo, kay mapasalamaton man siya. Amen? Ang grasya sa Ginoo is available to all. Kitang tanan, makadawat sa ulan, sa init sa adlaw, sa hangin nga atong giginhawa, that is called common grace. Naga-enjoy tatanan sa blessing sa Ginoo.
all of us can have fun, can have a family. No, we can work and make money. We can fall in love. Kitang tanan, pwede may in love or choose to love. Ang uban po, mag-choose to be single. Common grace na siya. Common grace. Jesus healed all the 10 lepers. Common grace. Kitang tanan nakadawat og blessing sa Ginoo. Pero ang mga grateful, mapasalamaton lang. 'Di ba ang tao nga mapasalamaton, maulang gyud sila nga mo maging humble to approach God, accept that we are sinners and receive the solution to our problem of salvation si Jesus lang. Ang mga dili humble, dili grateful, di ba? Dili mudawat kay Jesus. Di man ako kinahanglan. I'm okay with my business. I have a good family. We have a good family. No, righteous man me. No? Ana, nga feeling. Wala naka-recognize sa iyang need. So, dili po mapasalamaton. But this one grateful leper who came back received a special grace through faith. He received not just physical healing, but spiritual healing. Amen. What spiritual healing did he receive from, did he receive from Jesus? Number one, dati hopeless, now we found hope through Christ. Di ba? We found hope in Christ. Dati homeless, now we become part of God's family. And then, dati we feel rejected, pero now we are accepted in the kingdom of God. Unya, accepted po ta, we have a family here, we are restored sa atong mga pagbati. Kung na-hurt ta, naka-experience ng inner healing, and we are being reconciled with our relationship. Sa diha na ta sa Ginoo, napansin ninyo, hinay-hinay, na-reconcile imong relationship sa imong pamilya. Diba? Kaya gibago ka sa Ginoo, pagbanting sa balay, dili man automatic, but over time, sa una, ginaaway pa ka sa imong pamilya, but over time, na-invite na ninyo diri sa church. Naka-encounter na po ng uban. Di ba? Amen? Inana ang mga blessing, spiritual blessings that we have received when we have a relationship with Jesus. Amen. So now let's hear this special number, no? From Pastoral Lyriad. Okay. Palakpakan natin si Lord. Listen to the lyrics of the song. No? A beautiful song. Mao po ni ang mahitabo sa ato. Actually, no, when we have Jesus in our life, our eyes will be open. And God will open to us mga blessings, mga open doors of opportunities sa atong mga kinabuhi. Listen to this special number. Fervent prayer rose up to heaven. A fragile soul is losing crown. Soaring through the earthly power, heaven heard the sound. This was a life of no distinction, no successes, only trials. Yet gazing down on this lovely one, there was a love in heaven's eyes.
the orphan child, the wayward father, the homeless traveler in duress. When life goes by and no one bothers, heaven feels to bear. Looking down, God sees each heartache, knows each sorrow, hears each cry, and looking up, will see compassion's fire ablaze in heaven's eyes. In heaven's eyes, there are no losers. In heaven's eyes, no hopeless cause. So only people like you, with feelings like me, amazed by the grace we can find in Jesus' eyes. There are no losers in Jesus' eyes, no hopeless cause. Only people like you, with feelings like me, and we're amazed by the grace we can find in Jesus' eyes. Amen. 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 Pili rin ako hangyon ng tanan sa pagtindog. So sa mata ni Jesus, kitang tanan, doon nagyo'y paglaom. Amen? No one is hopeless. No one is a loser. Amen? When you have found the Lord Jesus Christ, you are a winner. Amen? And no one is homeless. No one is an orphan. Because when you have Jesus, you belong to a family. Amen? You belong to the kingdom of God. And you have a spiritual family in this church. Amen. And third, in Jesus' eyes, no one will be rejected. You are accepted in this church. Amen. No one is not accepted. Amen. We are all being reconciled to God. We have a heavenly Father. One day, we shall be with God forever. Amen. Can we bow our heads to pray? Father, thank you for your word. And we thank you, Lord, that we recognize kaming tanan, O God, nga ikaw ang among Diyos. O kami, Lord, tagaan nimo o kasing-kasing nga mapasalamaton, Ginoo. Lord God, spiritually, naging lepers pud ming tanan. But in your eyes, sa imong mga mata, dili mi hopeless, gitagaan mo nimo og hope, God. Thank you, Jesus, for that blessed hope that we receive because of Jesus Christ. Lord God, we pray today to believe in your promises and not doubt your promises for us. Mapasalamaton mi, Lord, sa tanan nga higayon. Dili na mo kalimtan, O God, what you have done for us since that time that we receive you, and you are a God who is faithful until the end. Makita na mo, Lord, ang imong presence, ang imong paglihok sa among mga kasing-kasing. O Lord, I pray nga dili mi magpadayon sa among pagkagrampi,
batagaan ni mo, Lord, o kasing-kasing nga magiging grateful. Lord God, dawato na mo, Lord, ang kinaiya nga mag-obey sa Holy Spirit kanunay ug makita namo, Ginoo, ang gahom sa imong pagbag-o sa among mga kinabuhi. Because we have learned, Lord, to be grateful. Mapasalamaton sa tanan nga higayon. Father, thank you for your word today. We give you all the thanksgiving and the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you. Manglingkod ta. Hangyon ako ang mga first-timers, kung pwede tindog ta, kadali lang. Katong na-invite na to, karon lang, ayaw mo kaulaw, tindog lang. Sa taas, doon na ba yung mga first time diha? Tindog lang ta. Okay? Wala no? Okay. Sige, tindog lang ta, no? Pagka mapasalamaton, no, naamo karon dire kay naagyon sa inyong kasing-kasing nga gusto mo musimba, magpasalamat sa Ginoo, no? So imo lang nato ning official, magpray lang ta, sunda lang ninyo kani nga prayer, no? Sunod lang mo sa kuha. O gusto na ako nga madungog ninyo inyong kaugalingon sa naga-pray mo ani nga prayer, no? Madungog ninyo inyong sarili. Okay? Okay, iduko nato atong ulo. Ginoo, salamat sa imong gugma. Lord God, salamat nga imong gihatag ang imong anak, si Jesucristo, namatay siya sa cross para bayaran ang akong mga sala tungod kay imo kong gihigugma. Lord, among giampo nga sukad karon, hatagan minimo o kasing-kasing nga mapasalamaton. Lord God, ako kang gidawat nga akong Diyos o personal nga maluluwas, Lord Jesus Christ, sa akong kinabuhi. Akong gidawat ang imong trabaho dito sa cross nga para to sa akong kaluwasan. Akong gidawat ang imong gugma nga imo kong giluwas. Ug karon, Ginoo, ako imo nang anak ug ikaw akong amahan nga naa sa langit. Ug karon kay gidawat man kanako Jesus Christ, imong gihatag, imong gipapuyo ang Holy Spirit sa akong kasing-kasing. Aron siya ang mutabang sa ako ang pagdesisyon adlaw-adlaw sa akong kinabuhi. Doon ako'y helper, doon ako'y advocate, nagatabang sa ako adlaw-adlaw. So doon na ako'y gahom sa presensya sa usa ka Ginoo, ang Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Welcome, salamat. Pwede na malingkod. O unta, magkita pa ta sunod Domingo o sa daghan pang Domingo. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Hi, church. So, what time is it? It's time to give. So, hi, everyone. I am Johanna Shane Del Pozo, and my prophetic name is Woman of Faith. My life group leader is Ate Vina Rivera under the Unstoppable Network. So, my key verse is found in 2 Corinthians 9:11. It says, "You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God." So, as a testimony, before, I didn't know the essence of tithes and offerings. Kasi namulat pa ako sa akala ko, it is something like kung ano lang tong extra sa imong nga kwarta o kung ano lang tong sinsilyo sa imong nga bulsa. So, kasi ganun po yung na-imprint sa akin ng dati kong inaante na church. So, I've been a church goer doon. Nagsa-celebrate ng traditions or feast, memorize ang prayers, and praying for saints whenever there is an occasion. So it's been a routine for me and my family. I know that I have God in my life, but I didn't fully know Him.
So thus my journey starts in a desire to just know Him and have a genuine relationship with Him. But God is so great that He made me aware of His presence in my life and have been so faithful in sustaining me and my family. So looking back 9 years ago when we lost our father, we struggled in so many ways, especially in financial needs kasi siya po yung provider ng family and si mama is a housewife. So 4 po kaming magkakapatid, 1 year lang po yung agwat except for the bunso. And that time when he died, we were both in college ni Kuya and nasa private school pa. So we were, yung kapatid ko man na pangatlo is high school and then yung bunso is nasa elementary. So I thought na yung time na yon, the only solution is may isa sa amin na hihinto or di kaya lilipat ng course na mas mura since yung wala naman kaming scholarship na napasukan and yung course na napili ko is mahal since it's health science related. So God is so generous and it's by grace nga nakagraduate gid kami tanan without promissory note or nagkautang. So nakapag-review din po ako and nakapasa ng 1 take lang. Glory to God. And now I am blessed and favored in my job. Okay? Everything is provided good. From meals, vitamins, and even sa puyanan. So may konting negosyo na din si Mama. May work kami nga 3. Nakakatulong na rin sa gastusin sa bahay and nakapagbibigay ng tithes and offerings nga hindi siya extra sa kwarta or sinsilyo sa bulsa. And of course, sa schedule sa akon nga duty na though nasa medical field, may fix off na every Sunday. So lahiragid si Lord. So taga Marbel pud me. So the Lord provided us ways na mambilong in this church and maka-attend ng service every Sunday. Maka-join sa life group na even though it took me a long time to take a step and mag-yes na lang yun kay Lord. So glory to God, He is patient and He grant my desire. I encountered the Lord Jesus Christ last November 11, 2023 during the Women's Encounter. So I know that this is just the beginning of my journey to get to know Him. But I am so excited pa sa mga magapadayon sa iya. So to everyone na may ginapag-pray or desire to grow deep in the Lord, attend na kamo sang encounter. And padayon lang ta to ask Him and believe in Him because He hears us and acknowledge our requests. For in Him, nothing is impossible, good. So come on, let us raise our tithe envelope and let us pray. Dear Lord Jesus, our Savior and Redeemer, we thank you for your goodness in our lives. As we give our tithes and offerings, we recognize your generosity in our lives. You are a giving God and we can never outgive you. You are a God who blesses and our lives are all blessed by you. Thank you, Father, for giving us financial blessings. We thank you for how you've been providing good jobs and businesses to everyone in this place. We thank you for safety in travel, for physical and mental strength that you provide so that we can all perform our best in whatever areas in our life you have bestowed us. Oh God, we praise you and thank you. This we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Welcome sa Christian Church Fellowship International Gensan. Sa mga karon pa lang nakituyog sa atong simba, daghang salamat sa pagahin sa inyong oras uban kanamo. Mao kini ang mga schedules sa atong simba. Alas 9 sa buntag, alas 2 sa hapon, ug alas 6 sa gabi. Aduna pud kitay available videos sa atong Sunday worship celebration nga i-upload kada Domingo sa gabi ug matan-aw kini sa atong YouTube channel. Apil na sa atong dawn prayer meeting alas 5 sa buntag sa matag unang Sabado sa bulan. Happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlong natawhan karong simana. Para sa mga gustong mohatag sa ilang mga ikapulo ug mga halad online, naka-flash sa screen ang atong BPI, GCash ug PayMaya accounts. Malipayon nga paghatag.
Kung aduna mo'y dugang nga mga pangutana, palihog duuli lang ninyo ang inyong life group ug network leaders. Panalanginan kitang tanan sa Dios ug magkita ta sunod Domingo. Amen. Isay na panalanginan, no? Masulti kusog nga amen. Woo! Tanawa ang imuhang tapad, no? Unsay dagway sa mapasalamaton. Ayan, manindog ta. Ug ato ang pasalamatan atong buhing nga Dios. Hallelujah. Amen. Come on. Let's sing this song. Pagkapasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Mianhi karing kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga masilunggan. Dili yun kabayan ang kaayo mo. Dili mahitungan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos na pinggamahanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka pa salamatan. Hallelujah! Tawata ang amo, mga pagkain. Ingon sa mahumog na insenso. Pakailaban iha sa imong trono. Umahimaya ka, umahimaya ka. Tawata ang amo, mga pagkain. Ingon sa mahumog na insenso. Pakailaban iha sa imong trono. Umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Yes, Lord. Come on, let's receive God's blessing as we declare this, as we sing this. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children.